Hello, my dear! My dear Libra, eto na mga my dear Libra, ang inyong second half of December 2023 second half general reading. Okay mga my dear, meron tayong gagawin na something nakakaiba kasi sa tinagal-tagal ko sa usapin ng tarot card reading, never ko talagang sinunod yung spread na nasa likod ng guidebook. Kasi bawat tarot card na bibilin mo, meron siyang guidebook. And this time, mga my dear Libra, ay gagayahin natin tong spread niya na dito. Meron siyang spread dito na nakalagay, and then meron siyang 13 question, na which is sinulat ko na sa harapan ko para hindi ako tingin ng tingin dito dahil ang liliit ng kanyang sulat. Okay, let's go tayo my dear. First question, shuffle natin to ng 3 times, cut natin into 3, and let's start. Ang first question my dear is who you are. Of course, general reading to. So, hindi lahat makaka-resonate dito. Sino ba ang pinatutungkulan or pinatatamaan ng reading na to? Okay? Last shuffle tayo, my dear. Last shuffle, tas cut na natin into 3. Sino ang pinatutungkulan or pinatatamaan ng reading nito na ito? Who you are? Who you are. Okay, meron tayong card. Awakening. Awakening is energy to ng judgment. Okay, iba kasi itong card na to. So, judgment to, my dear. So, there's a tendency, my dear, na meron kang mga realization o ikaw yung klase ng tao na magaling kang mag-analyze. Yung maisip ka na klase ng tao. Parang ganon. No? Or meron kang mga bagay na kinakailangan mong pagdesisyonan. So, kung ikaw yung klase ng tao na para kang laging nalalagay sa lugar na kailangan mo magdesisyon, or ikaw yung nagdidesisyon para sa lahat, o ikaw yung nagdidesisyon para sa sarili mo, okay? Ikaw to. Okay? And there's a tendency na baka nagkakaroon ka rin ng awakening, or madalas ka nagkakaroon ng awakening, or tinatapik ka, or tinutulak ka, or sinisipa ka ng ating buong may kapal para magising ka. Or baka ikaw yung klase ng tao na lagi kang hinahagupit ng mga problema, meron kang mga lesson learned, kasi awakening to judgment to no? So, yun yung energy. Who you are is the energy of judgment. Ibig sabihin, madalas kang kinakalabit. Madalas kang nagkakaroon ng awakening, or kailangan mo laging magdesisyon para sa sarili mo. Okay. Next card natin over here is, sabi nga dito, where you at in your life right now. Anong current situation mo? Okay, tingnan natin. My dear Libra, anong current situation mo? Or posible din, my dear, yung awakening is, pinipilit mong ibangon yung sarili mo. Posibleng nanggaling ka sa isang, kasi awakening posibleng nanggaling ka sa isang sitwasyon na nalungkot ka ng sobra, tapos nag-uumpisa ka ngayon, bumabangon ka. Posible din, no? Let's go tayo, my dear. Nine of Swords. Makikita mo si Nine of Swords, sabi niya, where are you in your life right now? Nasaan ka? Anong sitwasyon mo? The Nine of Swords to. So, ibig sabihin, overthinking. Lagi ka nag-overthink. Baka iniisip mo, lagi kang pinag-uusapan ng mga tao. Kasi tingnan mo naman yung image yan, talagang yung babae is talagang stress na stress siya. Or posible din, my dear, na hindi ka makatulog. Lagi kang kulang sa tulog. Kasi tingnan mo, normally itong Nine of Swords, konektado to sa sobrang pag-iisip. Ibig sabihin, sobrang pag-iisip. No? So, maliban sa nagkakaroon ka, binabangon mo yung sarili mo, as of this moment, ikaw yung klase na independent energy, no? Nagkakaroon ka rin ngayon ng mga overthinking, no? Sa mga araw na to, overthinking, mga ganon, okay? Tingnan natin, my dear, let's go tayo. Next question natin dito is, what is your spirit want? Anong sinasabi ng iyong soul, ng iyong spirit, okay? Sabi niya is, the Three of Swords. Parang gusto na ng kaluluwa mo, my dear, na magpalaya ka na. Parang ang dami-dami mong dala. To the point na parang sinasabi dito ng first card natin ng who you are, para kang nag-uumpisa, ganon, yun na nakukuha ko. Hindi ka makakapag-umpisa kung ang dami-dami mong dala. Tapos, current situation mo ngayon, overthinking ka, yung life mo ngayon,
nag-overthink ka lagi, posibleng ang dami-dami mong dala. Yung mismong espiritu mo na, my dear, ang sumisigaw na magpalaya ka na kung ano man yung mga bagay na nasa loob mo. Okay? Next card natin dito, your doubt and your fears. Okay? Kasi kung makikita mo dito yung Three of Swords, my dear, pinapalaya niya yung ibon. So, ibig sabihin, sinasabi ng spirit mo, gusto ng spirit mo na matuto ka magpalaya. Kasi full memory ka na, te. No space for a new message, okay? Your doubt and your fear is the Six of Cups. Natatakot kang iwan. Posibleng natatakot kang iwanan ka or mawalan ng tao sa paligid mo. Okay? Kung sa relationship, posibleng natatakot ka na iwanan ka ng partner mo. Okay? Or kung wala ka naman relationship kasi wala kang love life, buti nga sa'yo, you deserve. No, joke lang. Natatakot ka na iwanan ka ng mga mahal mo sa buhay, ganon. Joke lang yung deserve, Ay, galit naman siya. Joke lang! Okay, let's go tayo. Next natin over here is energy ng past. The past that was influence you. Kung ano yung mga bagay nang nangyari sa nakaraan na nakaka-impluensya pa rin hanggang sa'yo or dala-dala mo hanggang ngayon. Tingnan natin, my dear, ano to? The Knight of Pentacles. Kailangan mo magtrabaho. Simula noon hanggang ngayon, kinakailangan mo magtrabaho. Kasi yung energy nga dito sa first card natin is independent. Ibig sabihin, posibleng wala ka talagang masasandalan or wala ka talagang maaasahan. Kaya simula noon hanggang ngayon, kinakailangan mo talagang kumayod because this is the energy of Knight of Pentacles, hunting of Pentacles. So, yung sitwasyon mo ngayon at saka yung sitwasyon mo noon, halos parehas lang. Parang ganun pa rin. Parang walang masyadong nagbago. Okay? Paano magbabago kung ayaw mo mag-let go? Ay! Gusto mo niya mag-let go, gusto niya magbago yung buhay niya, ayaw naman niya mag-let go, tapos may overthinking ka pa dito. Halos siya. Okay, next card natin over here is what you need to focus on. Saan mo kinakailangan mag-focus, my dear? Nasaan dapat yung iyong focus? And mga my dear Libra, kung nagugustuhan nyo yung ganitong setup, yung ganitong settings ng reading, please leave a comment below para alam ko kung nagwo-work ba, naiintindihan nyo ba yung ginagawa ko or something. Because this is something new. Never ko pa tong ginawa sa tanan ng buhay ko. Okay, ano sabi ko dito? What you need to focus on. Yung mga manifestation mo, my dear. The Ten of Wands. Kasi kung nakikita mo dito, my dear, wala ka namang kasama dito eh. Mag-isa ka lang. So, ibig sabihin, to the point na mag-isa ka, wala ka talagang masandalan, very independent yung energy mo, kailangan, my dear, mag-focus ka sa manifestation mo. Kasi walang gagawa niyan para sa'yo. Huwag kang mag-expect na may gagawa niyan para sa'yo. And at the same time, kailangan mo sigurong tiisin na ganun talaga, people come and go. May darating, may aalis, ganun talaga, no? Tingnan natin. Next naman natin over here is what you should be grateful for. Ano naman dapat mong ipagpasalamat? Okay? Bakit kasi English ito? Okay? Anong dapat mong ipagpasalamat, my dear? The Page of Sword. Na ginagabayan ka. You have the guidance. Ano to? Sword is energy mo. Gemini, Libra, Aquarius, air sign. So, ibig sabihin, you have this spiritual awakening. Okay? Ang nakukuha ko lang dito, my dear, is, minsan kasi yung mga spiritual awakening, hindi lang siya maganda. Minsan, binibigyan ka rin ng problema. Kasi minsan, dahil dun sa problema na yun, doon ka natututo. Kasi syempre, ayaw mo na maulit yung problema na yun, kaya madadala ka. So, do not expect na porket meron kang spiritual awakening or binibigyan ka ng gabay or ng challenges is automatic maganda siya. Kasi yung iba, pinadadaan sa medyo makipot at masikip na daan. Okay? So, you need to be thankful kasi meron kang guidance and everything na nangyayari sa'yo, my dear Libra, is meron siyang dahilan, hindi siya aksidente. Okay? Next card natin dito is what you need to let go. Anong kinakailangan mong let go. Ito, the Five of Cups, yung pagtingin mo dyan sa mga cups na natapon. Kita mo?
yung imot-imutan mo na yan, you should stop that. Kasi the more ka na nakatingin doon sa mga bagay na hindi mo nakuha, yung mga bagay na hindi mo pa na-achieve, the more mong hindi napapansin na maganda pala ang mundo, maganda talaga ang buhay. Posible din may itong 3 cups na to, yung hinanakit ng 3 of Swords kanina, na inuutusan ka ng spirit mo na magpalaya na, baka ito yun. 'Di ba? So, you need to let it go. Pag tumingin ka na tumingin sa negative, eventually, yung magiging bunga niyan ay puro negative din. Okay? Next natin dito is, what does the universe want to tell you? Anong gusto sabihin sa iyo ng universe? Message from the universe na ito. Message from the universe. The 7 of Swords. Okay? Sinasabi ng universe na huwag ka masyadong maingay. 'Di ba? Huwag mo ipagkakalat yung mga bagay na gusto mong mangyari. Kung gusto mo magnegosyo, manahimik ka. Kung gusto mo lumipat ng lugar, manahimik ka. 'Di ba? Kung wala kayong mapag-usapan, manahimik ka pa rin. Hindi yung para meron na kayo mapag-usapan, ikikwento mo yung mga bagay na gusto mong gawin. Okay? Sabi pa nga nila meron ng 2 tao sa mundo eh. Yung tao na nagplano, nagtrabaho ng tahimik, at saka yung taong nagplano na idinaldal niya, brinodcast niya yung pinaplano niya. Sa tingin mo sino magiging successful doon? Of course, yung nagtatrabaho ng silent. Yung walang nakakaalam ng ginagawa niya. Bakit? Walang nakakapasok na evil eye. Okay? So sinasabi ng universe, manahimik ka. No, kaya ka siguro nagaganyan na take advantage ng mga tao kasi alam ng tao kung saan ka titirahin. Alam ng tao kung saan yung kahinaan mo. Alam ng tao kung paano ka pipikunin. Alam ng tao kung paano ka iti-trigger. So therefore, manahimik ka. Alam ng tao kung saan kanya kukontrahin kasi bakit? Sinabi mo magne-negosyo ka. Sinabi mo ganito. So therefore, may evil eye na pumapasok. No, sabi ng universe, manahimik ka. Next card natin over here is, what is your strength? Ano daw yung lakas mo? Your hidden strength? Ano ang yung hidden strength? Okay? My dear Libra, once again, kung nagugustuhan mo to, comment down below para ipagpatuloy natin dito. You are destined to be an emperor. You are a good leader. Ibig sabihin, nakikinig ang tao sa'yo. Magaling kang leader. You are an emperor. And at the same time, posibleng nakaguhit talaga sa iyo na maging successful ka in life. No? Yun nga lang, posible na bago mo pa magawa yung mga bagay na yun, nasabi mo na, na-broadcast mo na. Okay? O kaya nakapasok na yung evil eye. Okay? So, wag masyadong maingay. And at the same time, may problema ka rin sa'yo eh. Ayaw mo mag-let go, nakapokus ka lang sa negative. So, kahit sabihin mo na nakatadhana ka talaga na maging successful, kung yung energy na nilalabas mo, remember na ang mundo na to is more on energy. Lahat gumagalaw ng dahil sa energy. So, kung ang energy na meron ka is negative, wala talaga. Hindi yan magmamanifest. But so far, ang strength mo is energy ng Emperor. You are a good leader. Nakatadhana ka na maging mayaman, maging successful. So, therefore, claim it. Next card natin over here is, what can you accomplish? Ano pa yung mga ma-accomplish mo sa buhay mo? Okay? Ano pa yung mga nakahanda para sa'yo na ma-accomplish mo in your life? My dear Libra. The 7 of Pentacles. May kinalaman sa usapin ng Pentacles. So, ibig sabihin, once na nag-manifest ka second half of December, gusto ko ng 1 million, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan, makukuha mo siya. Because this is the 7 of Pentacles. Okay? May kinalaman to sa usapin ng harvesting, magbubunga lahat ng pinaghirapan mo, as long as manahimik ka lang din siguro. Okay? At saka wag ka rin matakot na mawala yung mga tao sa paligid mo kasi ganun talaga. Ano, pag ayaw na huminga ng tao, sabihin mo, uy, huminga ka ulit. Ganun. Pigilan mo. Okay, next card natin over here is, second to the last is, what have you learned? Or ano yung mga lesson learned na makukuha mo, my dear, sa second half of December? Okay, second to the last na tayo, my dear. Again and again, kung nagugustuhan mo tong reading na to, my dear, wag nang mag-hesitant, okay, na mag-comment below. Okay, this is the 10 of Pentacles, okay. Kasi ang 10 of Pentacles is more on family. And most of the time, collaboration to. So, posible na meron problema sa loob ng pamilya, my dear. Ang nakukuha ko dito na energy, my dear, is posible pang maayos kung ano man yung problema na may kinalaman sa pamilya. And
kung meron talagang bulok sa loob ng pamilya, kakalat at kakalat siya. Ibig sabihin, kung meron isang membro na bulok, kakalat at kakalat siya. Parang ganon. Okay? Para siyang kamatis. Pag naglagay ka ng isang bulok na kamatis, mahahawa na lahat. Parang ganon ang sinasabi dito. Kasi, what have you learned? Parang ano to kung ano yung pinakaumpisa, yun yung magiging bunga. Parang ganon. Kung puro away, hanggang sa dulo magiging away. Parang ganon. Or kung meron nasamang isang bulok, lahat magiging bulok na. Okay. Yun ang nakukuha ko dito. But so far, first energy is meron pang pag-asang maayos kung meron mang mga alitan or kung ano man na mga hindi pagkakaunawaan sa loob ng pamilya. Yun ang nakikita ko dito. Okay. Meron pa siyang second chance. Okay. Family will be always be family. Yun ang nakukuha ko dyan. Number 13, last card natin is potential future outcome. Ano mangyayari pa sa future? Okay? We have here the 10 of Swords. Bibigay at bibigay ka rin. Ibig sabihin, yung pagtatanim mo ng galit sa loob ng puso mo, yung pag-overthink mo, yung takot mo, lahat yan siya magmamanifest. And eventually, bibigay ka rin. Okay? Bibigay ka rin. Yun ang mangyayari sa future. Posibleng 2024 ito, my dear. So, ngayon pa lang, linisin mo na yung sarili mo. Ayusin mo na yung sarili mo. Para pagpasok ng 2024, okay ka na. Okay? In short, kinakailangan mong mag-move on. Okay? So, my dear Libra, yan ang reading mo para sa yung second half of December 2023. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pag-click po notification bell para ma-update ka sa aking mga upload, and free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time. Bye-bye! Thank you, my dear!